Para sa akin, dapat i-call out to. At hindi dapat ito pinapalagpas. No? This kind of racist behavior of the People's Republic of China should be called out by our government. Hindi dapat hahayaan ng pamahalaan ang ginagawang diskriminasyon ng China sa mga Pilipino. Ito ang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, kasunod ng paglabas ng racist video ng China Daily. Sa naturang AI-generated video, inihalin tulad ang mga Pilipino sa isang unggoy na minamanipula ng Japan at Estados Unidos. Ipinapakita rin dito na tila pinapasunod sa script ang unggoy tungkol sa arbitral award na kalaunay tinapon sa dagat at binomba ng water cannon. Sinabi ni Rear Admiral Tariela, hindi ito simpleng content lamang sa social media, kundi isang malinaw na pag-atake sa dignidad ng mga Pilipino. Naniniwala rin siya na may pagpapahintulot ng gobyerno ng People's Republic of China ang paghahalintulad na ito. Iginiit din ng opisyal na hindi ito usapin lamang ng politika, kundi isang uri ng pangungutya o racism at propaganda na lumalait sa buong lahing Pilipino. So, ibig sabihin, kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy dahil para sa akin, it is our obligation for the younger generation no, na hindi kayang i-represent ang sarili nila ngayon at hindi rin ako papayag na ang mga anak natin, mga kabataang Pilipino, ay ma-label na unggoy sa international community because we allowed the People's Republic of China to label the Filipinos as stupid monkeys. Ang Department of Foreign Affairs o DFA naghain na ng formal na diplomatic protest laban sa China dahil sa umano'y mapanirang video. Ito ay matapos makipagpulong si DFA Undersecretary Leo Herrera Lim kay Chinese Ambassador Jing Quan kahapon upang iparating ang pagtutol ng Pilipinas sa naturang material. Hiniling din ng DFA ang agarang pagtanggal ng video dahil umano ito ay mapanlait, discriminatory at hindi naaayon sa respeto na dapat umiiral sa ugnayan ng dalawang bansa. Iginiit ng kagawaran na maaaring magkaiba ang posisyon ng Pilipinas at China sa mga usaping pangpolitika. Ngunit hindi ito dahilan upang gumamit ng mga pahayag at larawang nakasasakit sa mga Pilipino. Patuloy naman ang panawagan ng DFA para sa paggalang at responsableng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nauna rito, naglabas din ang Department of National Defense ng pagkondena. Ipinapakitaan niya ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Ilang senador na ang nagpahayag ng pagkondena sa ginawang ito ng China News Daily. Sabi ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri, na chairperson ng Committee on Foreign Relations, lumampas na sa linya ang naturang material. Ngunit hindi anya sasagutin ng Pilipinas ang pangiinsulto gamit ang kaparehong pamamaraan. Si Senador Francis Pangilinan nanawagan din sa pamahalaan ng China na ipatanggal ang video, maglabas ng public apology at papanagutin ang mga responsable sa paglikha at pagpapalabas nito. Para naman kay Senator Robin Hood Padilla, hindi kailanman maaaring maging dahilan ng kalayaan sa pagpapahayag at pampulitikang diskurso upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.